Mapagpalang araw sa lahat. Share ko lang sa inyo itong gawa kong black and gray na tiger portrait. So dito nakadalawang beses tayo ng dikit ng stencil kasi yung unang size na dinikit natin masyadong maliit ng konti kaya inulit natin. So sa pagtitimpla ko ng black and gray, ganun pa rin po, tatlong large ink cups, tapos yung unang cup solid black, yung pangalawa 9 drops, yung pangatlo 2 drops, tapos pupunuin siya ng solution. Kung wala po kayong solution, pwede kayong gumamit ng witch hazel o kaya distilled water. Bali ang mga ginamit ng needle dito, 5RL, 9M1, 15M1 at saka 23M1. So dito kinukuha ko yung pinaka detail ng ipin niya, tapos bloodline lang po yung ginawa ko kasi palalabasin natin yung detail niyan mamaya pagka shinade na po natin. So ito gamit ko dito 15M1 or 15 Magnum, tapos yung 2 drops natin na na tinimpla kanina, yun po yung pinang shade ko dun sa balahibo niya sa pinakabalbas. Kasi mamaya puputihan din natin yan para kahit papano magkaroon ng detail, kasi pag pinutihan natin lang yung pinakabalbas niya, wala na pong makikitang detail, parang puro white lang po yung magiging itsura niya. So dito ganun pa rin, 15 Magnum po yung ginamit natin, tapos ang hagod ko para kung naglilinya para makuha natin yung mga strand ng balahibo niya, yung mga hibla-hibla. Kaya parang linya po yung palinya po yung hagod natin na ginagawa. Ganun po yung diskarte ko kapag gumagawa ko ng mga ganito, mga buhok, mga balahibo ng hayop. Ganun lang po yung technique na ginagawa ko, hindi po pa circular yung hagod ko. Pag gumagawa ako ng mga buhok, ng portrait o kaya mga balahibo ng mga hayop, ang ginagawa ko po parang palinya na dahan-dahan siya para magkaroon ng parang hibla-hibla o detail yung ginagawa nating mga buhok o balahibo. So ito medyo nasa kalahati na tayo. Yung part na mga dark part, yung parang mga dark na kulay o yung itsura ng tiger, yung parang mga stripe niya, solid black po yung ginamit natin dyan. Sa mata kanina kinuha ko na ng 5RL yung detail niyan, tapos isi-shade naman natin siya gamit ang 15M1 tsaka 9M1. So dito sa part ng ilong na to ng tiger o kaya kung ano man yung mga hayop na ginagawa natin, kadalasan po ang ginagamit ko dito 5RL o kaya 7RL, pwede rin naman pong 3RL, depende sa size na ginagawa nyo. Tapos pa-pointillism yung diskarte ko sa ganito para magmukha siyang may iksing balahibo lang, o parang magmukha siya na parang bagong ahit na bigote ng lalaki o bagong ahit na balbas, parang ganun magiging itsura niya. Kasi yun naman po talaga yung parang nakikita dun sa kinokopya ko, parang ganun po yung style ng mga balahibo niya dyan, may iksi lang talaga. So ito yung pinakamabilis na paraan na ginagawa ko para makuha ko yung pinaka detalye dun sa part ng ilong niya. Hanggang siguro yan, hanggang pisngi, pero bahagya lang. So ito sa pagkakataon na to, halos tapos ko na yung kabuuan ng detail ng tiger. Kaya magpuputi naman ako ngayon. So gamit ko dito 15 Magnum. Pinuputi ko, may tinira akong mga space dyan kanina para sa pagpuputi doon sa ipin niya. Tapos parang pa-blend yung gagawin ko para magmukhang realistic yung ngipin niya. Ginawa ko muna white, tapos pa-blend doon sa wash na hinagod ko kanina. So ito, ang gamit ko naman na pang highlights dito o pagpuputi dito sa pinaka bigote niya, 5RL po. Tapos dyan sa detail ng mata niya, yung mga kailangang i-highlights, 5RL lang po yung ginagamit ko. Tapos doon sa mga makakapal na kailangan putian, ginagamitan ko na po siya ng 15 Magnum o kaya ng 9 Magnum pagka medyo malapad na yung kailangan putian.
So yun lang po yung pagpuputi natin, depende po sa size ng ng puputian. Pero kadalasan po talaga ang ginagamit ko is liner lang po pagka nagpuputi. Pero sa pagkakataon na to, gumamit po tayo ng Magnum dahil may mga part na kailangan putian na medyo malaki yung space. So ito na po yung kabuuan. Nag-add na lang po ako ng konting background para medyo buo po siyang tignan sa braso ni client. Actually, kaibigan ko talaga tong client ko, kababata, kumpare. So ito yung unang tattoo niya pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Sana masundan pa. At yun lang po, ito na po ang ating finished product. Maraming salamat sa panonood. Pa-subscribe ng ating YouTube channel, Nads Galarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa masusunod na video tutorial, maraming salamat po.